Matapos ang nangyaring labanan sa pool at ang confrontation ni Shin at ni Ando ay ngayon na i-review na natin ang chapter 201 and 202 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagland mismo nitong right hand man ni Ando dito sa kanyang mga kaibigan na kung saan ay isang final act ang ating matutunghayan ngayon na ang huling chapter na magpapa-reshape sa buhay ni Shin. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa kasama ni Ando na inis kay Sakamoto na sabing walang hiya ka, pinahiya mo ako sa harap ni Mr. Ando. Sagot naman ni Sakamoto na may pagka-creepy raw talaga ang taong to. May kita naman si Shin na iniisip pa rin ang ginawa ng kanyang ama kanina nung tinutukan siya nito ng baril mga kaibigan. Kung kaya't kinuha ni Shin ng baril at itinutok niya ito kay Ando. Nagalit naman itong kasama ni Ando na sabing, "Hoy, anong ginagawa mo? Hoy assassin, kontrolin mo yung batang kasama mo." Kaya sinabihan naman ni Sakamoto si Shin na kumalma ka. Kung papatayin mo siya, ay sasabog ang bomba dito sa ship. Kaya sagot naman ni Shin na ang tarantadong to. Balak niya sana akong patayin kanina. Napakabobo ko talaga na ini-expect ko pa sa kanya na magpakita siya ng pagmamahal. Nagsalita naman si Ando na sabing, "Sa tingin mo ba ay kaya mong iputok yan? Akala ko ba ay nagpunta ka rito para mahanap mo ang ama mo?" Sagot naman ni Shin na papatayin mo na nga sana ang anak mo. Kaya mamatay ka rin. Inuch ay sabi naman ni Ando na at anong sunod? Papatayin mo rin pala mga pasahero dito sa barko? Ano na kayang iisipin ni Asakura niyan? Kaya pagalit namang sagot ni Shin na isa ka talagang basura. Alam mo ba yan? Huwag mong isali ang matandang Asakura dito sa tarantadong sitwasyon na ito. Sabay dito na pinul ni Shin mga kaibigan ang trigger na pasigawang sabi naman itong isa na tumigil ka. Nagulat naman si Shin nang tinamaan niya talaga si Ando na ngayon bumagsak na. Nagulat naman dito si Sakamoto na sabi naman ni Shin na hindi ko yun sinadya. Gusto ko lang naman humingi siya ng tawad. Umiyak naman sa galit itong isa na sabing, "Mr. Ando." Sabay sumugod na ito kay Shin na sabing papatayin talaga kita. Napansin naman ito ni Sakamoto samantalang si Ando ay hinang-hinana na nag-iisip na sabing kainis. Matapos ang mga taong iginugol ko para makatakas lang sa JAA ay bigla na lang na napakita ang batang ito na niligtas ko 13 taon nang nakalilipas. At kasama niya pa ngayon ng isang hitman para guluhin lang ang lahat ng to. Ang mga salitang to mga kaibigan at thoughts ni Ando ay narinig naman ni Shin lalo na ang sinabi rito ni Ando sa kanyang isipan na buti pa hinayaan ko na lang na mamatay ang batang to. Sa balit ng inatake ng kasama ni Ando si Shin ay bigla namang niligtas ni Ando si Shin mga kaibigan at tinamaan tuloy ang kanyang likod, bagay na lubos na gumulat kay Shin. Nasabi naman sa isipan ni Ando na ano bang ginagawa ko, habang itong isa ay naguguluhan naman kaya nakatsyempo rito si Sakamoto at tinake down ito. Tumayo naman si Shin at pinagalitan si Ando na sabing, "Bakit niligtas mo ko?" Sagot naman ni Ando na ewan lang daw, baka ay bobo lang daw talaga siya. Di naman nakasagot si Shin, kaya sinubukan naman ni Andong tumayo dito na sabing, "Kita mo, buti na lang ay hinayaan talaga kitang makatakas noon. Hindi ka nga marunong bumaril eh, hindi ka talaga bagay na maging hitman." Sabay hinawakan ni Ando ang balikat ni Shin na sabi sa kanyang isipan na lumaki ka na talaga. Maya-maya pa ay bumagsak na nga ito, habang si Shin ay inis na inis at napamura na sabing, Bakit di mo yan masabi ng malakas? Ngayon huli na ang lahat, napakabobo mong matanda ka." Tinignan lang naman ni Sakamoto si Shin na sabing buhay pa siya. Mag-apply ka lang ng pressure sa sugat niya para mapanatili raw ang malay nito. Tanong naman ni Shin na saan ka pupunta? Sagot naman ni Sakamoto na may gagawin pa raw siya. Kailangan pa raw niyang i-disable ang mga bomba habang buhay pa raw itong si Ando. Dahil kung hindi ay lulubog daw talaga ang barko pati ng mga pasahero nito. In which ay binunyag naman ni Shin kung nasa ng bomba na nasa may engine daw. Kaya sasamahan daw niya itong si Sakamoto na tugon naman ni Sakamoto na hindi na, manatili ka lang dyan. Yan lang ang huling pagkakataon na makakasama mo pa ang ama mo. Sabay umalis na si Sakamoto. Nasa isipan naman ni Shin na isabi niya na hahanapin daw ni Sakamoto ang bomba na mag-isa lang at dun sa may engine bay na napakalaki pa raw. Maya-maya pa nagsalita naman si Ando na sabing, "Sasabihin ko sa'yo kung nasan talaga ang mga bomba. Kaya samahan mo siya. Dito lang ako. Maghihintay lang ako sa pagbalik mo. Kaya umalis ka na." Mangiyak-ngiyak naman si Shin na sumagot na sabing, "Oo, sige." Kung kaya't magkasabay ng tumakbo sina Sakamoto at Shin na napansin naman ni Sakamoto na nakabuntot lang si Shin sa kanya, kaya paliwanag pa ni Shin na may bagong sitwasyon na raw sila ngayon. Na sinabi raw kasi ng kanyang ama na hindi lang daw pala isa ang bomba dito. Nasa engine room daw ang isa naman ay nasa freight room, ang iba ay nasa guest rooms, great hall at basta nakakalat daw dito sa buong barko. Kaya naalala ni Sakamoto ang sinabi ni Ando sa kanya noon na kung mamamatay daw ito, isasabog daw talaga ang bomba. In which ay sabi niya sa kanyang isipan na naghihingalo na raw ngayon si Ando. Kaya dahil dyan masasabi niyang wala na raw talaga silang time na maghanap pa sa mga bombang yan. Kaya na nag-iisip pa si Sakamoto ay nagulat naman sila nang biglang yumenig ang ship sapagkat ang nagda-drive ngayon ay ang right hand man ni Ando mga kaibigan na sabing ito na raw ang pinakapangit niyang araw. Hindi raw siya papayag na mamamatay lang si Mr. Ando. Kaya nag-anunsyo siya rito sa lahat na kailangan daw ni Ando na makapunta sa ICU
na babalik na raw sila sa land at full speed. Sinubukan naman itong nandito mga kaibigan na pigilan ang lalaki kasi may doktor naman daw dito sa loob ng ship. Kaya sabi naman ni Shin na nagwawala na naman daw ang baliw na yon. Nasabi naman ni Sakamoto na napakadeterminado raw talaga ng taong yon, palibhasa ay bobo raw. Kung kaya't nag-alala naman si Shin kasi magka-crash na raw talaga ang ship sa port sapagkat nag full speed na nga ang lalaki na wala raw makakapigil sa kanya. Nabuti na lang ay naabutan siya ni Sakamoto at chinoke kaagad na nagpabagsak nito. Kaya pinakontrol na ni Sakamoto ang controllers mga kaibigan. Nasabi naman itong captain o vice captain mga kaibigan ng barko na ang steering wheel ay sira na raw, na hindi na raw nila maiiba pa ang kanilang ruta, na ano na raw ngayon, may kita naman ng dalawang tao sa port mga kaibigan habang isang tao naman na nilalakad ngayon ng kanyang aso ay laking gulat na nag-crash na nga ang barko dito. Nagulat pa nga itong isa, nakakagising lang kasi dumaan ang barko sa tabi ng kanyang apartment. Nasabi niya na naginip ba ako? Dito naman kay Ando na nakasandal na ay sabi niya na ano ba raw ginagawa ng hitman na yon? Kainis, di na raw siya magtatagal pa. Balik dito kay Sakamoto, may kita naman na ang barko ay papabangga na sa may bridge. Nagulat naman ang mga tao dito sa bridge mga kaibigan kaya may chopper na nagwa-warning ngayon sa kanila na hinto na raw ang barko. Nakita naman ito ni Sakamoto kaya sabi niya sa kanyang sarili na may idea na raw siya. Inuchi ayon naman kay Shin na teka, seryoso ka ba dyan? Kung kaya't kinuha naman ni Sakamoto ang anchor at inikot-ikot ito sabay pinato niya sa helicopter at pinabagsak niya ito mga kaibigan na ngayon nasa tubig ng helicopter sa harap nitong barko. Na matapos niyan agad namang tumalon si Sakamoto at pinasok ang pilot seat na sabing pahiram muna nito. Sabay dito niya pinaikot mga kaibigan ang rotor blade at dahil sa nasa harap nga ng barko itong helicopter ay nagawa ni Sakamoto mapabagal ang pag-andar ng barko kasi opposite force mga kaibigan ang ginagawa ngayon ng rotor blade hanggang sa napahinto nga niya ang barko na di na umabot pa sa bridge. Dito naman kay Ando ay sabi niya na sige na, bilisan nyo na, nalalabo na raw ang kanyang paningin. Inuchi dito na nga nag-anunsyo si Shin na sasabog daw ang ship kaya ay kailangan na raw ng lahat na umalis na dito sa ship o lumabas na. Agad naman nagsilabasan ng mga passengers habang si Shin ay nagli-lead naman sa kanila. May kita naman si Sakamoto na nirescue ang pilot ng helicopter. Dito naman kay Shin ay huminto muna siya na sabing ayos pa ang ship. Ibig sabihin ay buhay pa ang ama ko. Buhay pa siya. Ito na siguro ang huling pagkakataon na makakausap raw niya ito. Subalit may narinig naman siyang boses mga kaibigan. Gamit ang kanyang ability na sabi ng boses na ang sakit ng paa ko. Hindi ako makakilos. Natatakot ako ngayon. Kaya sabi naman ni Shin na boses yun ng bata. Injured ba siya? Agad namang hinanap ni Shin ng bata na sabi sa kanyang sarili na patawad ama. Kasi nang pupunta na sana siya sa kanyang ama ay inulan niya ang bata mga kaibigan. Dito naman kay Ando ay sabi niya na ang buhay ko ay basura na. Pero hindi raw siya pwedeng mamatay ngayon hanggat hindi pa raw niya nakikita ang kanyang anak. Kung kaya tinignan naman ni Ando ang mga tao na papaalis at dito naman niya nakita si Shin daladalang isang bata. Na nakita din ni Shin ang kanyang ama ay ngumiti na lang si Ando na sabing mabuhay ka. Isang salita na narinig din ni Shin gamit ang kanyang ability na ngay gulat at naiiyak na. May kita naman sa Sakamoto na nakatingin mga kaibigan habang si Ando ay unti-unti nang nawawala ng malay na seconds later ay sumabog na ang buong ship. Isang hudyat ng tuluyang pagkamatay ni Ando. So grabe, antindi mga kaibigan. Nakakainis at nakakaawa pala ang past experience ni Shin dito sa kanyang ama. Isang tragic ending. So ano kaya mangyayari kay Shin simula rito o ano kaya ang mangyayari after ng past story ni Shin? Well, ang alam ko lang mga kaibigan ay ang susunod na chapter ay ang turning point at ang pinakamatinding twist sa buong serye. Ang simula ng katapusan. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya may kung gusto nyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.